Kakatapos lang rin halos ng unang round ng 2025 NBA Draft kaya mas lalong umiingay naman ngayon ang off-season trade. Matapos ang maraming trade at mga surprise trade na nangyari na mas maaga sa trade deadline. At magtutuloy naman ang second round ng draft pick sa susunod na araw. 10 draft pick ang nasecured na ng mga teams at marami pang mga trade na mangyayari at posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Ang second option talaga ng Miami Heat una pa lang ay kung hindi nila makukuha isa man sa dalawang superstar na si Giannis o Kevin Durant, pupursigihin talaga nilang makuha itong si Kuminga. At ayon na rin mismo kasi kay Shams ng ESPN na itinuturing ng Heat bilang potential shooter itong si Kuminga ngayon matapos na hindi nila makuha sa Suns itong si KD and pwedeng hindi maging available sa trade itong si Giannis. Lehitimo ang interest ng Heat ngayon dito sa pagiging restricted free agent ni Kuminga at balak nilang kunin yan sa isang sign and trade deal. Yan yung binabalak ngayon nitong Miami Heat. Si Kuminga ngayon ay isang center of attention sa parating na off-season trade na to, lalo na matapos ang standout performance nito sa playoffs laban sa Timberwolves. Pero una pa lang kasi talaga nare-report na ang kawalan ng interest ng Warriors dyan dahil meron na silang Butler o Podziemski sa lineup. Si Kuminga nag-average ng 15.3 points, 4.6 rebounds, 45% field goal. Magiging restricted free agent si Kuminga, meaning na nasa kamay ng Warriors na i-match ang kanyang offer sheet. Kung itutuloy naman ang Heat sa sign and trade deal, mauuna silang makakuha kay Kuminga na mas mataas ang contract kaysa kung kukuha lang yung mga to gamit ang cap o exception. Kailangan siguraduhin ng Heat na magmamatch ang salary package nila kay Kuminga. Siguraduhin na under ang payroll sa unang apron at huwag gumamit ng taxpayer MLE bago pumirma si Kuminga, para hindi sila mahirapan pagdating sa second apron nila. Kaya malaki ang potensyal na mag-reunite nga raw talaga itong si Kuminga at Wiggins dito sa Miami Heat sa susunod na season mga pare koy. At nakikita na balak ng Heat na bigyan ng long-term development itong si Kuminga sa kanilang lineup dahil nakikita na pwedeng maging star player ito dito sa Miami Heat mismo, dahil kahit naman siya ay naghahanap din ng team na magbibigay nga raw sa kanya ng magandang playing time and rotation sa team. Kaya malaki ang posibilidad na makita natin itong si Kuminga sa susunod na season na iba na ang jersey. At nakikita na malaki ang posibilidad na maging star player tong si Kuminga para sa Miami Heat dahil ganun na lang rin kalaki yung interest nila sa wingman na to. Dahil merong something araw na nakikita ang Miami Heat para dito kay Kuminga. Ang Lakers kailangan timbangin ang bawat proseso nila sa ginagawa nila ngayong trade pagdating sa paghahunt ng isang starting center. Na-report na nag-submit na yung mga to ng trade offer para kay Kessler sa Utah Jazz. Wala pang resulta ngayon dyan, malamang sa malamang nasa evaluation na yung mga to. Sa off-season trade ang mga center na nakikita ng mga analyst na pwedeng makuha ng Lakers sa mas affordable na market itong si Claxton, Clint Capela, Kessler o DeAndre Ayton. Si Mark Williams ngayon na naging available sa trade markets nakuha na agad ng Phoenix Suns at nagpapakita lang kung gaano nga raw kabagal ngayon ang nagiging proseso ng Lakers sa pag-acquire ng center nila. Sa tagal pwedeng maubusan nga yung mga to. Nagagalit na rin yung mga viewers ko. Nakikita kasi na malaki ang tsansa nitong starting center ng Indiana na si Miles Turner na mag-iba ng direksyon sa pagpasok ng trade deadline, lalo na kung papasok to sa free agency. May report na rin noon pa na interesado ang Lakers na kuhain itong si Miles Turner. Pero may malaking commitment to para sa Indiana Pacers, lalo na't ito yung long-term team niya. Kaya ngayon na kung hindi yan pipirma ng extension nakikitang magkakaroon ng pagkakataon dyan ng Lakers na makuha siya. Pero syempre hindi ganun kadali tulad ng kay Walker Kessler. Kaya kailangan talagang timbangin ng Lakers dahil limited ang salary cap flexibility ng mga to sa offseason na to. Mahihirapan silang makipagsabayan sa ibang malalaking teams na interesado kay Turner. Kaya kung gusto nilang makuha si Turner o itong si Kessler sa pamamagitan ng sign and trade deal, kailangan nilang magbaba muna ng payroll o baka kailanganin pa ni LeBron na mag-consider ng pay cut o magbigay ng mga future picks at role players bilang trade dito kay Turner o kaya kay Kessler. Ayan yung mga center na nakikitang malapit na ngayon na makuha ng Lakers and may posibilidad.